Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Feed Your Mind Incorporated. Hindi nakapagtimpi si Representative Janet Garin sa mga kumo-question sa pagbalik ng pondo ng PhilHealth gamit ang 2026 budget. Mariing tanong ni Garin, ayaw ba ng mga ito na mapabalik kaagad ng mas mabilis ang PhilHealth funds kaysa maghagilap pa ng pundo? Hindi ko naman sila maintindihan. Hindi ba mas maganda na ang pera ay siguradong hawak na o tiyak na darating kaysa umaasa sa perang hahanapin pa? Yun po ang pahayag ng kongresista. May narinig akong nag-comment, buing. Buing, ano yung buing? Parang shortcut ng Bisayan word nga buang. Buang. Bahala na kayo anong ibig sabihin ng buang. Ito po yung caption. Sa mga kumo-question, bakit sa budget kukunin ang pambayad sa PhilHealth? Ayaw nyo bang mapabilis? Sagot, ayaw po namin, Honorable Janet Garin. Di baling matagal. Kahit abutin ng siyam-siyam. Wag lang sa budget. Bakit? Kung sa budget nyo ipapasok sa 2026, kaming mga taxpayers ang nagbabayad, doble nakaw ang ginawa ng administrasyong ito. Maawa naman kayo sa taong bayan, Congresswoman Garin. Akala nyo ba kung sa budget ipinasok, tapos na ang problema? Para kayong namumulot lang ng pera na, okay, 60 billion, no problem. Ipasok sa budget. Ganun lang yun sa inyo eh. Hindi nyo iniisip ang mga taxpayers. Parang pera, tingin nyo parang bukal lang ng tubig na gumaganon. O parang ulan na bumubuhos. Hindi po ganon. Yung budget na yan, galing po sa taong bayan. Pinaghirapan nila yan. Hindi naman sana problema ang pagbayad ng buwis. Example, pag nagbabakasyon kami sa Amerika, sa US, nakikita ko kung gaano ka-responsive ang gobyerno nila doon. Pag nagbibiyahe kami, ang naging libangan ko na lang is maghanap ng butas sa kalsada. Kaya lang wala akong makita. Bakit? Dahil magandang pagkagawa. Kaya sinasabi ko sa aking mga anak doon na di baling mataas ang buwis nyo dito, sigurado namang napapakinabangan ninyo ang inyong buwis. Nakikita ba na ibabalik sa taong bayan? Responsive ang gobyerno, ang bilis. Police, response, mabilis. Yung environmental protection nila, ang ganda. Kalsada, ang ganda. Kaya sa Amerika, hindi ka maghihinayang magbayad ng buwis dahil na ibabalik nila sa taong bayan. Kung minsan sumusobra lang din. Kasi yung mga homeless doon, parang ayuda din na once nga naging homeless ka, ay nako, kahit hindi ka na magtrabaho. Dahil bibigyan ka ng ayuda ng US government. Kaya yung ayuda na yan is hindi lang sa Pilipinas, sa US din. Nagbibigay sila ng ayuda sa mga homeless. Kaya lang, ito na ngayon, mga buwis natin, tapos utang sila ng utang, ang laki na ng utang ng Pilipinas, magkano na, umabot na ata ng 17 trillion ang utang ng Pilipinas sa ngayon. Okay lang sana yung magbuwis tayo, okay, mangutang sila, yan, itong budget, ilang trillion na naman itong kung gagamitin sa tama, wala for 3 straight years, budget insertion ang ginagawa.
Pasalamat tayo sa Philippine Center for Investigative Journalism. Napakaganda yung conclusion nila na grabing dalawang kongresista, Congressman Sandro Marcos and Congressman Martin Romualdez, dalawang malalapit sa Pangulo, tinawag ng PCIG report na King of Pork Barrels for 3 years. Yung tinatawag na allocables. Yun na po yung bagong pangalan ng pork barrel funds, allocables. For 3 years, napag-aralan ng PCIG na 15 billion ang nakuha ni Sandro Marcos, samantalang 14 billion si Martin Romualdez. At dahil sa report na yan, nag-commit na si Ombudsman Boying Rimulya na iimbestigahan nila. Iimbestigahan niya na si Sandro Marcos at si Romualdez based on that report. So, ayan, balik tayo sa issue. Kahit abutin ng ilang taon, Honorable Garin, ako pumapayag ako. Ayoko yung mabilis na pagsauli, ginigisa nyo sa sariling mantika ang mga taxpayers. Hindi po kami 8-8, hindi naman kami bobo na pag ibinalik nyo through budget, tapos ng problema. Hindi po. Lalo nyo kaming pinahirapan. Doble nakaw ang tawag dyan ni Attorney Vic Rodriguez. Dapat hanapin saan napunta yung 60 billion. Saan nyo pananagutan niya ng Marcos administration, hanapin niya. At ibalik niya sa kaban ng taong bayan. So mga kaibigan, mag-ingay po tayo. Huwag tayong papayag na ibalik nila yung 60 billion, tayo pa rin ang magbabayad. Kalukuhan yan Para tayong ginagawang 8-8 tanji. We were not born yesterday, Honorable Janet Garin. Puti na po ang aking buhok. Hindi solusyon yung pagbabalik agad. Lalo niya kaming pinapahirapan ang mga taxpayers. Kaya, di baling matagal. Basta, hanapin nyo yung mga nawawalang pundo at ibalik unti-unti. Diyan kami maligaya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. So nahuman na gyud ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya human na gyud og atop. So nindot na dili na gyud tuluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad og
dako kay ang pasalamat. Unta nga daghang pa ang matabangan ni Sir ni Ginoo. Nasama ka nako. Oo, Lola. Salamat kayo no. Matusab sa ng sponsor ni ini. Tabangan ako sa Ginoo labira ka Sir. Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatan-aw o sa labaw pod sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.